Welcome to 5th Generation Hobby Shop and welcome to another video. Unit ni Sir Marlon ng Camarines Norte. Sir, shoutout sa inyo dyan, Sir Marlon. Wingun 708 Airsoft Revolver. Okay, CO2 powered. Nababalahan din siya ng steel BBs. Okay. So, this is the package. Bali, may kasama po siyang .30. .30, ito po yung plastic BBs. Yan, Airsoft BBs. Plastic BBs po siya. .30 yung timbang, yung bigat. Bawat isa po, okay? Tapos, eto naman po boss, yung additional nyo na steel BBs. This is 6mm steel BBs. Okay, titesting din natin mamaya doon sa revolver. And then, CO2. May kasama pong CO2, 5 piraso. And free po yung 5. And then, si Sir Marlon nag-order ng 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, 10, 10. Bali, pang 11 yung pang-testing natin. Okay. So, bali, 15 pieces na CO2 yung matatanggap mo, sir. Isang bala. Isang pack ng steel BBs. I think nasa 300 shots po ito. 300 shots. Okay. So, additional order ni Sir Marlon. 300 shots steel BBs. Mamaya test din natin. Okay. And then, yung silicone lube. Bibigyan mo kita, sir, ng isang silicone lube. Okay. So, ito yung revolver, 708. So, this is Airsoft revolver po. Wingun Sport 708, 2.5 inches version. Airsoft po siya. Made in Taiwan. Hindi po siya airgun. Kasi yung airgun po, ang bala po nun, 4.5mm. Mas maliit po dito, ang bala. 4.5. Ito kasi 6mm po yung diameter. Meron ba ako ditong 4.5? Papakita ko lang. Okay, so meron po ako ditong 4.5mm diameter na steel BBs. Okay, steel BBs po. Ito po yung ginagamit natin doon sa mga unit na Umarex, 1911, Glock. Yan. Ngayon, dito sa Wingun, Airsoft, ang ginagamit talaga niya ay plastic BBs. Pero dahil nga CO2, propellant, CO2 siya, malakas kasi ang CO2. So, kaya niyang i-propel yung 6mm steel BBs. Pero hindi siya pwede dito sa 4.5 kasi yung shell nito, pakita ko lang. Yung shell po kasi nito, maliliit. I mean, malalaki pala. No. Yan. Malalaki yung butas. Yung sa SNR kasi, meron tayo ditong SNR. Di ko lang mabubuksan kasi nakasil. Yung SNR, yung shell niyan, ayan, di lang kita, no? Di lang kita. Yung shell kasi niyan, yung butas niyan is 4.5mm diameter. Ito yung ginagamitan talaga ng ng steel BBs pero mas maliit. Airgun na kasi to. Ang Wingun 708 is an airsoft pero dahil pareho silang CO2 Parehas po silang CO2 ng SNR. SNR is a CO2 powered din. Para silang CO2. So kaya niyang itulak or kaya niyang i-propel yung bala na steel BBs. Okay? As long as fit siya dito sa barrel. As long as fit. Kasi pag malaki ang size ng steel BBs na ginagamit natin or gagamitin natin, babara po yan dito. So pag bumara yan, syempre, masisira yung ating barrel. Ito gumagalaw yan. Yan. Gumagalaw yan. So, dahil si 708 is CO2 powered, kaya niya ang steel BBs. Kaya gumagamit po tayo ng .30. Actually, pwede pang gumamit ng mas mabigat pa dito. Kaso nga lang, .30 lang ang available nating plastic BBs. Okay, so yun, na-explain ko na po na yung gamit natin sa mga airgun is 4.5mm diameter. Pero yung sa airsoft, plastic BBs. Pero nga lang, CO2 powered. Yung sa mga green gas naman, actually, pwede yon. Nasubukan namin yun doon sa High Kappa T-Rex
steel BBs. Actually, marami din gumagawang video niyan sa YouTube na gumagamit siya ng steel BBs. Nga lang, talagang ang airsoft kasi, this 708 is not designed for steel BBs. Okay? Pero so far, kasi meron din akong personal na unit Wingun 708. So far, ang ginagamit ko, steel BBs. Kasi natutuwa ako pagka yung target ko, yung mga bote-bote, nababasag niya kasi. So far, matagal na yung unit ko. Smooth pa rin at saka maayos pa rin. Okay? Eto, ang importante lang dito sa steel BBs, syempre, pag gagamitan mo ng steel BBs, kailangan sprayan mo lang to. Nakalimutan ko lang sabihin, kailangan mo lang ilub tong barrel. Kasi syempre, ano yun steel BBs yung gamit natin. So, kailangan mo lang ilub yan, part na yan. Bukod dun sa bukod dun sa sa inlet, dun sa valve, sa valve na ini-sprayan natin ng lube. At saka itong isa. Lagyan nyo rin po ng lube yung barrel. Especially kung steel BBs ang gagamitin natin. Okay? Para smooth yung kumbaga yung steel BBs pag dumaan dyan. Okay? So, yun po. Ang gamit niya ulitin ko lang po, ang airsoft po ay naka-design for plastic BBs. Airsoft BBs. Okay? Plastic BBs. Pero dahil nga CO2 powered siya, kaya niya yung steel BBs. Okay? This is 6mm diameter po. Mas malaki po siya doon sa ginagamit sa airgun na 4.5mm diameter. Okay? So, this is the unit of Sir Marlon. Ngayon, lagyan natin siya ng CO2. Lagyan naman natin siya ng oil. So, prior na lagyan nyo siya ng CO2, bago nyo siya lagyan nyo siya ng oil. Okay. Every time na maglalagay kayo ng CO2, lagyan nyo siya ng oil. Then, kailangan mabilis yung pihit para hindi sumingaw. Okay, yan. And then, testingin natin ngayon yung EPS nito, yung projectile speed. Kung gaano kabilis yung bala using the 0.20 muna. Okay, 0.20 muna. Ang ginagamit kasi natin na pang chronograph standard is 0.20. Okay, so ngayon tatlo na lang. Okay, itong tatlo lalagyan ko siya ng 0.20. 0.20 po Ayan, 0.20 grams. Yan, tatlo na yan. Okay. Tapos yung tatlo namang isa, lagyan natin ng 0.30 naman. To 0.30 para ma-compare lang natin kung ilang EPS ang 0.20 at ilang EPS kung 0.30 ang gamit natin. So, ito yung 0.30. Okay, 0.30 to. Ilalagay lang natin siya dyan. Okay, so dito muna tayo sa 0.20. Yan, okay. So, itong revolver na to, single and double action din. Meron siyang safety. Yan. Tapos, pag ilalabas mo yung bola, push mo lang forward. Meron naman naka-indicate, open, tapos safe. Open, push mo lang, tapos tulak mo lang siya. Yan. Tutulak ko siya. Push mo to, tapos tutulak mo siya. Yan. Okay. So, ilagay lang natin dyan. Okay. So, ngayon, i-chronograph test natin. Saan na isang phone? Okay, Sir Marlon, chronograph testing using the 0.20. Okay, 0.20 muna yung gamit. Plastic BBs po ito, no? Okay, single action, firing. 506.1. Okay, single action. Double action. Error. Double action. Oh, 700. Parang error yan. Okay, so, ang una nating test ay 506. 506 yan. Yung first shot, 506.10. Ngayon, lalagyan natin siya ng 0.30. Ito yung 0.30 na nilagay ko kanina.
Okay, .30 po ang gamit natin. Single action. Firing. 513.9. Okay, single action, double action. 454.6. Then, single action. .30 po, plastic BBs ang gamit natin. Okay, 421.4. Okay? So, yun po yung .30. Ngayon, gagamit tayo, i-release lang natin shell, gagamit tayo ng steel BBs. Okay, siguro dalawa lang. Ito, yung steel BBs, 6mm diameter. Yan, lagay natin siya dyan. Okay. Ang dalawa. Okay, pasok lang natin. Single action. Single action using the steel BBs. Firing. 445.7. Yan. Steel BBs po yun. 445.7. Isa pa. 476.9. Yan. Steel BBs. Ngayon, mag-experiment tayo. Lagyan natin siya ng dalawang bala. Ang ilalagay natin isa is the .30. .30. Okay, .30 plastic BBs. Ngayon, yung isa naman steel BBs. Okay, steel BBs. Yan. Isang plastic BBs, isang steel BBs. At itetest natin doon sa bote kaninang ginamit natin. I mean, bagong bote. Okay, so dalawa yan. Teka lang. So, unahin natin yung plastic BBs. Lalagay natin dito yung plastic BBs, no? Plastic BBs. Tapos, steel BBs. Kasi mauuna yung plastic BBs. Ayan. So, kikita nyo po, plastic BBs, tapos steel BBs. So, unahin natin yung plastic BBs. Okay. Pasok lang natin siya dyan. Yan yung plastic BBs. Okay. So, safe lang natin. So, ayan, Sir Marlon. Kanina lang yan. Yung tinest namin kaninang 708 din. So, ngayon maglalagay tayo ng panibagong bote. Yan. So, ilalagay lang natin yan sa unahan. Okay, Sir Marlon, 2 meters po ang layo niyan. Ito po yung plastic BBs na niload natin. Dalawang bala lang yan. Okay, so, ano po ito? Plastic BBs na .30. So, tingnan natin kung mababasag. .30 po. Okay, .30 po yun. Pero durog pa rin. Durog pa rin siya. .30 yung bala. Oh. Diba? Lalo na kung yung steel BBs pa. .30 lang po yun. Yan. Tapos ito naman yung isa. Yan. Pakita ko lang sa inyo. Yung .30, wala nang laman. Yung cartridge ng .30 na nilagay natin. Ito yung steel BBs. Yan. Pasok ko lang siya dyan. Tapos, tirahin pa natin yung tira. Firing. Tinamaan. Dito mama. Lagyan pa natin isa. So, lagyan tayo na isa pang steel BBs. Okay. Firing. Oops. Tumalpik sa akin. Bubog. Sir Marlon, yun na po. 708. Twin gun 708. Revolver. Airsoft revolver. Okay, so padala na po namin, sir. Bound to Camarines Norte. Okay, thank you, sir, and have a nice day.